Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Si Pedrito at ang Mutya ng Langgam. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay isang entry sa ginanap kamakailan na paligsahan ni Miss Shyla Hart para sa Team Mutya. Ang tema ng patimpalak ay tungkol sa mga anting-anting at sa mga mutya. At isa si Kabanong na inyong lingkod ang naanyayahan bilang hurado sa patimpalak na ito. At ang kwentong ito ang isa sa nakakuha ng atensyon ko. Ito ay sinulat ni Rain Bianex. At sa kanyang permiso, may mga binago ako para umayon sa tema ng mga kwento dito sa Aklat ng Lagim. Ang kwento ay tungkol sa isang binatilyo na nagngangalang Samuel o tawagin natin siya sa palayo niyang Sammy. Siya ay masasabi nating regular na pasaway na kabataan. Sisimulan natin ang kwento nang siya ay nasa high school pa lamang. Isang araw, ang aga-aga pa lang ay mainit na ang ulo ng ama ni Sammy. Sammy, you're grounded! Galit na sabi ng kanyang ama sa kadahilanang pinapunta na naman sila dahil sa pakikipagbasag ulo ni Sammy sa eskwelahan. Sa darating na bakasyon ay ipapadala kita sa probinsya, doon sa lolo Carlito mo para madisiplina ka. Di ko na alam kung ano ang gagawin ko sa'yo. Pero pa, ayaw ko dun. Ang boring dun sa probinsya. May plano kaming magkakabarkada na magbabakasyon sa rest house nila. Matagal na namin pinagplanuhan yun tapos hindi pala ako makakasama. Gusto mo palang magbakasyon with your friends. And what makes you think na papayagan kita? No more buts, Samuel. Pupunta ka sa lolo mo sa ayaw at sa gusto mo. Mas lalong nagalit ang kanyang ama dahil sa pagrereklamong ginawa ni Sammy. Napabuntong hininga na lamang si Sammy. Pasaway siya na binata pero di niya kayang sumuway sa kagustuhan ng kanyang ama. Matapang siya sa eskwelahan ngunit sa isang titig lang galing sa kanyang ama ay bigla na lang nababahag ang kanyang buntot. Susubukan pa niya sanang sumagot, kaso lang napipi talaga siya. May kung ano sa ama niya na ikinatatakot niya. Dumating ang araw ng bakasyon. Hinatid na kaagad silang magkakapatid sa bahay ng lolo nila. Masayang-masaya ang kanyang mga kapatid dahil unang beses pa lamang nilang makapunta sa probinsya. Habang si Samuel ay nakasimangot dahil di niya magagawa ang plano niya sa bakasyon. Tanghali na nang sila'y dumating sa lugar. Sinalubong kaagad sila ng kanyang tiyo Edgar. Nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Lumang-luma na ang bahay ng kanyang lolo, ngunit napakaganda nito. Maaliwalas ang simoy ng hangin at napapalibutan ng maraming malalaking puno at mga halaman. Nang pumasok sila, ay namangha siya sa laki ng loob nito. May mga antik na kagamitan sa loob nito. Sa may sala, ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. May 4 na bata na nakaupo sa sahig sa harap nito. Lumapit rito ang kanyang tiyuhin sa matanda at bumulong. Napalingon ng matanda sa kanilang kinalalagyan at ngumiti ito. Lumapit kaagad ang mga kapatid niya at ang kanyang mga magulang at nagmano sa matanda. Sandro, anak ko, mabuti at napadalo uli kayo rito. Sabi ng matanda sa kanyang ama. At sumulyap ito sa kanya. Inabot nito ang kamay niya kay Samuel. Tinanggap naman niya ito at nagmano. Ito na ba si Samuel? Ang laki-laki na at ang gwapong bata. Sabi nito sa kanyang ama habang pisil nito ang kanyang braso. Tumango lamang ang kanyang ama at nag-usap sila saglit ng lolo niya. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang kanyang ama upang bumalik na sa Maynila. May aasikasuhin pa kasi itong importanteng bagay. Hinatid lamang sila ng mga kapatid niya. Pagkaalis ng mga magulang niya, ay lumabas kaagad si Sammy sa bahay. Nakakabagot naman dito. Visit talaga, oh.
Gustuhin man niyang umalis sa bahay ng kanyang lolo, ay di niya magagawa kasi sobrang liblib ng lugar na ito. Kailangan pa yata niya maglakad ng 30 minuto upang makarating sa isang kapitbahay. Napaupo na lamang siya sa isang malaking ugat na nakausli sa ilalim ng mangga. Inilabas niya ang kanyang cellphone at sinubukang maglaro ng ML. Ngunit, Walang signal. Kainis naman, oh. Ay. napabuntong hininga na lamang si Samuel at napasandal sa puno at nagpapapadyak sa sobrang inis. Maya-maya ay tinawag na siya ng kanyang tiyo Edgar para mananghalian. Wala siyang magagawa kundi pumasok ulit sa loob. Pagkatapos kumain ay umupo lang si Sammy sa sofa sa sala at pinagmasdan niya ang kanyang lolo at ang mga pinsan at mga kapatid niya na nagkukulitan. Hanggang sa naulinigan niya si Lolo Carlito na magkukwento. Biglang natahimik ang mga bata at tumutok ang mga ito kay Lolo Carlito. Wala naman din siyang magagawa kundi ang makinig sa kwento nito. Ayon kay Lolo Carlito, ang kwentong ibabahagi niya ay tungkol sa pangyayari sa tunay na buhay ng isang lalaki na nagngangalang Pedrito o mas kilala sa tawag na Pedring. Si Pedring ay ang nag-iisang anak ng mag-asawang magsasaka. Malawak ang kanilang lupain sa bundok at ang bukod-tanging lugar na hindi pa nabibili ng kanilang alkalde. Masipag at mabait si Pedrito. Sa murang edad na 15 ay natuto na itong magbanat ng buto. Tumutulong na ito sa kanyang ama sa pagsasaka. Minsan ay sumama ito sa kanyang pinsang si Elias upang mangahoy ng panggatong sa kakahuyan. Habang papauwi na sila, ay nakasalubong nila ang isang matandang babae. Bumati naman sila rito at sumagot naman ang ali. Pagkalagpas ng matanda, ay umalingasaw ang di kaaya-ayang amoy. Napatakip na lamang siya ng kanyang ilong. Lilingon sana siya nang bigla siyang pinigilan ng kanyang pinsan na si Elias. Huwag kang lumingon, Pedring. Bakit po, kuya? Mamaya ako na lang ipapaliwanag sa'yo. Patuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa dumating na sila sa bahay nila. Doon pinaliwanag ng pinsan ni Pedrito ang lahat. Ayon kay Elias, ang matandang babae na nakasalubong nila ay si Aling Sioneng, isang bantog na aswang sa lugar nila. Kaya't hanggat maaari ay iwasan nito ang matanda. Sinabihan lang din niya si Pedrito na mag-ingat at wag nang lumabas sa gabi dahil baka dagitin siya na matandang yun. Marami na daw yung nabibiktima sa lugar nila. Marami na rin naliligaw sa kakahuyan at hindi na muling nakita pa. Tumango na lamang si Pedrito, tanda ng pagsang-ayon niya sa kanyang pinsan. Hindi siya nagpakita ng takot dahil siya lamang ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Kailangan niyang maging matapang para sa kanila. Tahimik naman ang buhay nilang pamilya hanggang sa nagbinata si Pedrito. Kahit na nasa wasto na ang kanyang edad na 19, ay nanatili pa rin ang patpati nitong katawan. Dahil sa kanyang pangangatawan ay madalas siyang tampulan ng tukso sa tuwing bababa siya sa bayan. Pero di naman niya itong binibigyang pansin, lalo na pag nakikita niya ang kanyang iniirog na si Margarita. Hindi makaporma si Pedrito kay Margarita dahil umaali-aligid din dito ang anak ng kanilang alkalde na si Rigor. Minsan napapansinan ni Rigor na may pagtingin si Pedrito sa dalaga kasi nahuhuli niya itong sumusulyap sa dalaga. Hindi na nakatiis ang nauna at pinagbantaan si Pedrito. Hoy! Wag na wag mong pagtatangka ang ligawan si Margarita, ha? Pedritong patpatin! Dahil sa akin lang siya nababagay. Ano naman ang maibibigay ng isang katulad mo na isang dukha sa isang katulad ni Margarita, ha? Baka nga liparin ka na lang ng hangin sa katawan mo yan, eh, ha? Pangangantsaw ni Rigor kay Pedrito at sinabayan naman ng tawa ng mga tauhan nito. Hindi na lamang pinansin ni Pedrito ang mga sinabi ni Rigor. Ayaw niya ng gulo, kaya nagpakumbaba na lamang siya. Isang umaga,
Habang naghahanap ng panggatong si Pedrito ay may nakita siyang isang usa na nahuli sa bakal na bitag. Malamang ito ay isa sa mga bitag na mga mangangaso. Tinulungan ito ni Pedrito at pinalaya. Kahit payak ang kanilang pamumuhay, ay may malasakit si Pedrito sa kalikasan, lalo na sa mga hayop na nakatira rito. Malaki ang respeto niya sa mga hayop na namumuhay sa kagubatan. Alam niyang paubos na ang mga usa dito sa kagubatan kaya di niya hahayaang dumating ang araw na wala nang matira ni isa sa ating bansa. Lingid sa kanyang kaalaman ay nasa malapit lang pala ang mga taong gumawa ng bitag na yon. Pangahas ka! Bakit mo pinakikialaman ang huli namin? Tanong ng alkalde na may dalang rifle. Hindi na nakasagot si Pedrito nang makita niya ang alkalde at kasama nito ang anak na si Rigor at pati mga tauhan nito. Papa, kilala ko po ang taong yan. Siya si Pedrito. Nakatira yan dyan sa bundok. Ikaw pala ang anak ng mag-asawang nagmamay-ari ng lupain dyan sa bukid na ayaw ipagbili ang lupain sa akin. Dahil sa ginawa ng magulang mo, ay naudlot ang negosyong gusto kong ipatayo dyan sa lugar ninyo. At dahil dyan, ikaw ang magbabayad ng pagtanggi nila sa ko! Ha? Galit na sabi nito, sabay sikmura nito kay Pedrito. Wala ka namang magagawa eh. Matapang ka talaga! Napahawak si Pedrito sa tiyan niya dahil sa sakit. Sinundan din ito ng suntok ni Rigor sa mukha. Gusto sana niyang depensa ng sarili niya, ngunit hinawakan siya ng mga kaibigan nito sa dalawang braso. Nagmamakaawa siya sa mga ito, ngunit pinagtulungan siya ng mag-ama hanggang sa namagana ang kanyang pisngi at umagos na ang dugo sa kanyang bibig at ilong. Binitiwan siya ng mga ito at nasubasob ang kanyang mukha sa bahay ng mga langgam at saka nawalan ng malay. Namulat ang kanyang mga mata sa isang lugar na di niya alam kung saan. Naglakbay ang mga mata niya. Sobrang ganda ng lugar na yun. Maraming bunga ang mga puno at punong-puno ng kakaibang bulaklak at halaman sa paligid. Sa isang malaking bato ay nakita niya ang isang napakagandang babae. Kumikinang ang suot nitong damit. Hinahaplos nito ang isang pamilyar na usa. Usa na siyang pinalaya niya kanina. Dahil sa pagkamangha ay di na nagawang magsalita ni Pedrito. Nakatitig lamang siya sa babaeng yun. Biglang inabot ng babae ang isang maliit ngunit kakaibang bato. Kulay dilaw ito at kumikinang. Tanggapin mo ang mutyang ito, Pedrito. Dahil sa ikaw ay may mabuting puso. Ito ay bigay sa iyo ng kalikasan. Pinili ka dahil isa kang karapat-dapat na mag-aalaga sa mutyang ito. Ako si Hangya Lewa, diwata at tagapag-alaga ng kagubatang ito. Ingatan mo ang mutyang yan at tiyak na ikaw ay matutulungan sa oras ng iyong pangangailangan. Pagkatanggap nito ni Pedrito, ay bigla na lamang siyang nagising sa yugyug ng kanyang ama. Pedrito! Pedrito! Gising! Bakit ka nakatulog sa kagubatan? Kanina ka pa namin hinahanap ng iyong ina. Mabuti at nakita ka namin at naiuwi ka na namin dito sa bahay. Nako, kanina ka pa walang malay. Nag-aalala na nga ang inay mo, kaya ginising na kita. Nagulat si Pedrito at napabangon. Kinapaka pa niya ang kanyang katawan lalo na sa mga bahagi na tinamaan ng suntok ng mag-ama. Wala siyang ni isang sugat o kahit galos man lang. Ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam na parang walang nangyari sa kanya kanina. Nananaginip lang kaya siya? Ano bang nangyari sa iyo, bata ka? Bakit ka may dugo sa damit at mukha mo? Pero nang sinuri naman kita wala ka namang sugat. May halong pagtatakang tanong ng kanyang ama. Napailing na lamang ito dahil di rin niya alam ang kanyang isasagot. Naghubad si Pedrito at tiningnan niya ang sarili sa salamin. Hindi namamaga ang kanyang mukha.
may bakas ng dugo sa kanyang labi ngunit wala namang sugat ito. Kinapa niya ang bulsa niya at may nakapa siya sa loob nito. Ha? Totoo nga. Hindi pa naghinip ang nangyari sa akin sa kagubatan. Bulong niya sa kanyang sarili. Napagtanto niya na totoo ang nangyaring yun kanina. Binalot niya ng pulang tela ang mutya at isinuot niya na parang habak. Isang araw, habang naglalakad si Pedrito ay di niya namalayan ang biglang pagbagsak ng malaking sanga ng puno ng mangga. Nagtaka siya dahil mabilis siyang nakaiwas dito. Paano nangyari yun? Isa ba sa kapangyarihan ng mutya ang mapabilis ang kanyang pagkilos? Gulong-gulo ang isip niya at hindi siya makapaniwala. Nagdaan ng ilang buwan ay tahimik naman ang pamumuhay nilang mag-anak. Masagana ang ani sa palayan ni na Pedrito. Hanggang sa isang gabi ay pinasok ang kanilang tahanan ng mga armadong bandido. Tinutukan sila ng mga dala nitong baril. Magsinaba kayo! Huwag niyo nang subukan lumaban kung hindi mamamatay lang kayo! Parang awa niyo na! Huwag niyong sasaktan ang pamilya ko! Pedring, dito ka lang sa tabi. Huwag ka na lumaban. Sumunod ka na lang sa kanila. Nagsipagdapa ang kanyang mga magulang. Nagmamakaawa ang mga ito na huwag silang saktan. Pinadapa rin nila si Pedrito ngunit nagbatigas ito. Kaya sisikmuraan na sana siya ng isa sa mga ito ngunit mabilis siyang nakadepensa. Nagkaroon siya ng pagkakataong labanan ng armadong bandido dahil sa bilis ng kanyang kilos. Walang kahirap-hirap na pinagsususuntok at pinagbabalibag niya ang mga ito. Nabigla din siya sa kanyang lakas. Napansin na niya ito nung nagbubuhat siya ng sakusakong bigas. Ngunit dahil sa maraming gawain, ay pinagsawalang bahala niya na lang ito. Kakaiba ang pinamamalas niyang bilis, lakas at tapang. May nakalusot na isang bandido at nagawa siyang barilin ito. Matigas ka! Tingnan natin ang galing mo sa baril ko! Wag! Anak! Napasigaw ang kanyang mga magulang dahil akala nila ay katapusan na ng kanilang nag-iisang anak. Ngunit tumalbog lang ang bala na tumama sa kanyang katawan. Nang dahil doon ay nagsitakbuhan ng mga bandido dahil sa takot. Sinubukan niyang habulin ang mga ito ngunit kanya-kanyang takbo ang mga bandido. Naiwan ang iilan sa mga armas nito at napagpasyahan niyang ibaon ang mga ito sa lupa para hindi na magamit pa ng kahit sinong tao sa kasamaan. Nang dahil sa nangyari, ay manghang-mangha ang kanyang mga magulang sa kanya. Ikinuwento niya sa kanyang mga magulang ang lahat at nanatili yung sikreto ng kanyang pamilya. Kumonsulta din si Pedrito sa isang antingero. Nang makita ito ng antingero, ay napag-alaman niya na ang binigay ng diwata ay isang mutya ng langgam. Mutya ng pampaswerte na kapagbibigay ng matalas na pakiramdam at abilidad, tagalihis at higit sa lahat, di tatablan ang nagmamay-ari nito ng kung anumang sandata na ipupukol sa kanya, kaya kahit bala ng baril ay hindi umuubra. Nagdaan pa ang ilang araw ay dumapo na din ang swerte kay Pedrito. Lumago pa ng lumago ang kanyang mga pananim hanggang sa nagkaroon na din siya ng pwesto sa palengke. Nakuha niya din ang matamis na oo ni Margarita. Nang dahil sa mga yon, ay mas lalong nag-init si Rigor. Sinubukan niyang tambangan ulit si Pedrito ngunit gaya ng mga armadong bandido, di sila nagtagumpay sa kanilang mga binabalak hanggang sa nabisto ang mga iligal na gawain ng ama nitong alkalde. Isinuplong at nakulong ito. Nagpakasal na sina Margarita at Pedrito at bumuo na ng sarili nilang pamilya. Nasubukan na naman ang bisa ng mutya ng langgam nung nagbuntis si Margarita sa una nilang anak. Gabi-gabing ginagambala ng aswang ang kanilang bahay. Sapagkat ito'y yari sa yero, ay dinig na dinig nila ang mga kalabog sa bubong. Mabibigat ang mga yapak nito. Palipat-lipat na wari naghahanap ng butas na pwedeng mapasukan. Nabanggit ni Margarita na lagi niyang nakikita si Aling Sioneng na laging dumadaan sa harapan ng kanilang bahay. Naalala ni Pedrito ang kwento ng kanyang pinsan noong bata pa siya. Dahil sa hindi na siya nakatiis, ay lumabas na si Pedrito ng bahay at nagmura. Hoy! Aling Sioneng! Hayop ka! Demonyo ka talaga! Mabuti pang umalis ka na! Akala mo hindi ka namin kilala?
Huwag mo akong subukan! Hinamon niya ang aswang na bumaba at labanan siya. Kahit anong gawin ng aswang, ay hinding-hindi niya makukuha ang anak ni Pedrito. Walang ano-ano, ay umatake na ang aswang. Ninundag siya at mabilis siyang dumapa at umulan. Dahil sa liwanag ng buwan, ay kitang-kita ni Pedrito ang kabuuan ng aswang. Itim na itim ang mabalahibong balat nito at mahahaba ang buhaghag na buhok. May nanlilisik at nagbabagang mapupulang mata. Matalas sa mga ngipin at kuko. Mahaba ang braso nito. Palundag-lundag ito sa mga puno. Hindi inalis ni Pedrito ang kanyang tingin sa halimaw. Gamit lamang ang kanyang itak, ay pinilit niyang labanan ang aswang na yun. Tinalunan siya nito at bumagsak siya sa lupa. Naitapon niya ang kanyang itak at sinubukan siyang kalmutin ng halimaw. Nakipagbuno si Pedrito. Kinalmot siya nito ngunit di makabaon ang mga kuko nito sa kanyang balat. Pinigilan ni Pedrito ang aswang na makalmot siya sa mukha. Tinadyakan niya ito at tumilapon nito. Sinugod niya ito ng suntok. Tinamaan ng panga ng aswang at tumilapon ang isang pangil nito. Napahiyaw sa sakit ang aswang. Sinubukan ng aswang na kagatin si Pedrito ngunit nakaiwas ito at mabilis na nakuha ni Pedrito ang kanyang itak at itinagaan niya sa halimaw. Natapyas ni Pedrito ang kaliwang tenga ng aswang. Nang dahil dito ay nagmamadali na itong tumakas. Patalon-talon ito papalayo hanggang sa naglaho na ito sa dilim. Wag na kayong babalik dito, halimaw ka! Kilala kita! Kung ayaw mong ibalik kita sa impyernong pinanggalingan mo, wag ka nang babalik dito, Aling Sioneng! At simula nga noon ay hindi na ginambala pa sila ng aswang hanggang sa nanganak si Margarita. Kahit na umunlad ang buhay ng mag-asawa ay nanatili pa rin ang kanilang kababaang loob. Tumutulong sila sa kanilang mga kababaryo hanggang sa lumaki ang kanilang nag-iisang anak. Pinalaki nila ito na may takot sa Diyos at may kabutihang loob. Namuhay sila ng tahimik, masaya at mapayapa. Namangha si Sammy sa kwento ng kanyang lolo Carlito. Nais niyang magkaroon ng ganoong mutya. Magkakaroon ka lang nun, iho, pag ikaw ay may mabuting puso sa kapwa at pagkakaroon ng pagmamahal sa kalikasan. At higit sa lahat ay may takot ka sa Diyos na lumikha. Yun ang sabi ng kanyang lolo Carlito. Nang dahil doon, ay napagpasyahan ni Sammy na magbago na at maging isang mabuting tao na gaya ni Pedrito. At nang sinundo na si Sammy ng kanyang ama, habang nagmamaneho ng kanilang kotse papauwi ng Maynila ang kanyang ama na si Sandro, kasama ng kanyang asawa, ay kinakapa nito ang habak sa kanyang tagiliran. Balang araw, Sammy, ay ipapamana ko din sa iyo ang mutyang ito pag napatunayan mo na isa kang karapat-dapat na bagong magmamay-ari sa mutyang ibinigay sa akin ni Tatay Carlito na lolo mo, na mula pa sa kanyang ama na si Lolo Pedrito. Nakangiting bulong nito sa kanyang sarili. Walang kaalam-alam si Sammy na ang kanyang ama ang kasalukuyang may hawak ng mutya ng langgam. Kung nagustuhan nyo ang kwento nating ito, ay kung maaari lang na mag-like kayo at mag-iwan ng comment. At magsha-shoutout muna tayo sa mga bago nating subscribers. Sila ay sina Milagrosa Luke, Sharina Micaela Mercado, Ken Spider Alas, Gandang Pinay, Balin Tataw, Asher Official, Den Abad, Troy TV, Jerilyn Edhao, Rita Leo Arroyo, Edralyn Vergara, Black Maria, Miss Mars, Miss Shimmer, Imogen, Charmaine Cardoza Saneo, Helena Athena Cristina Luzon, Sid Vicious, Pauline Mosura, Marites Agraviador, Rain Archive, John Alfonso TV, ang manunulat horror stories, El Bilingan, Creepy Stories, Aswang Stories, Jenny Peru, Doha Doha, Vendetta 13, at ang pahina ni Iralyam Horror Stories. Maraming salamat rin kina Ominous Cookie sa kanyang pagganap bilang diwata at napakagaling niyang voice artist at tagapagsalaysay. Kung maaari ay mag-subscribe rin kayo sa kanyang channel. Nasa description sa baba ang link ng kanyang channel. Maraming salamat muli.
Miss Ominous Cookie. At maraming salamat rin kina Nika Nucial Urbano at Shasha Sudario sa kanilang ikalawang buwan na pagiging kasangga ni Kabanong community member at sa bago nating miyembro na si Milagrosa Luke. Maraming salamat sa inyong suporta at napakalaking tulong po ito para patuloy ako makagawa ng magagandang mga kwento para sa inyo na isasalaysay natin dito lang sa Aklap ng Lagim ni Kabanong.